Nahuli ko ang jowa kong babae na nakipag-jerjer sa iba kasi sawa na daw siya sa panay daliri lang. Magandang araw po sa inyo Kuya Junjun. Ako po si Dorothy, 27 taong gulang. At andito po ako sa Singapore nagwo-work bilang DH dahil mas pinili kong mangibang bansa na lang para makalimot. Isa po akong tibo Kuya Junjun at may kinakasama ako dati na babae, si Michelle. Naging kami ni Michelle siguro mga 18 taong gulang pa lang siya. Hanggang sa niyaya ko siya na kung okay sa kanya ay kukuha ako ng apartment at doon kami magsasama. Pumayag naman siya kasi nasa province naman ang pamilya niya. Ayos naman ang pagsasama namin, inabot din ng lagpas 2 taon. Binibigay ko naman lahat ng gusto niya para maging komportable siya sa buhay. Minsan nagdudoble trabaho pa ako para lang maibigay ang luho niya, pero sa akin okay lang yon kasi mahal ko siya. Pero akala ko ay makukontento na siya sa akin, lalo na pag may nangyayari sa amin. Siyempre madalas ko siyang kainin para hindi na siya maghanap ng ibang lalaki. Minsan ay ginagamitan ko ng daliri. May naging kapitbahay kami na nagtatrabaho sa mall si Jonard. Okay naman pakikisama niya. At minsan pag may biglaang nasira sa bahay, gaya ng wirings ng kuryente o kaya sirang electric fan, ay siya na ang nag-aayos. Kaya naging okay kami. Minsan ay nag-iinom pa kaming 3 ni na Michelle. Kaya naging kampante ako na mapagkakatiwala ko si Michelle sa kanya pag wala ako. Parang bantay ganon. Dumaan ang mga buwan parang okay lang, pasok sa trabaho, uwi, ganon. Hanggang sa may kumausap sa akin na kapitbahay ko na sinasabi na, okay lang ba sa'yo na napunta dyan si Jonard sa inyo pag wala ka? Sabi ko naman ay okay lang naman, tropa naman kami at saka para na rin may tumutingin kay Michelle pag wala ako. Sabi ng kapitbahay ko ay maging mapagmasid ka, baka ibang bantay na ang ginagawa ni Jonard kay Michelle. Nagpaalam na ako na aalis na kasi papasok na ako sa work. Pero habang naglalakad ako at nag-aabang ng jeep ay napapaisip ako, sinabi ng kapitbahay ko. Hanggang sa nasa trabaho na ako ay hindi mawala sa isip ko yon. Kaya ang ginawa ko ay nagplano ako na kunwari ay mag-overtime ako sa trabaho. Sinabi ko kay Michelle. Sabi niya lang, ay okay, sige. Pagkatapos ng shift ko ay nagmamadali akong umuwi para malaman kung anong meron sa bahay. After 40 minuto siguro ay dumating ako sa bahay at dahan-dahan akong pumasok at napansin kong bukas ang pinto ng bahay. Kaya diretso ako sa kwarto at dahan-dahan kong binuksan ang pinto hanggang sa may makasilip lang ako. At ayun na nga, kitang-kita ko na nag-jerjer sina Jonard at Michelle. Nung una ay napaupo lang ako sa hagdan kasi nabigla ako. Pero natauhan ako, bigla ko sila pinasok sa kwarto. At talagang nabulaga sila kasi nakapatong si Jonard kay Michelle. Nagulat silang dalawa kasi akala daw ni Michelle ay mag-overtime ako. Hanggang sa nagkaroon ng confrontation. Hanggang sa inamin na lang sa akin ni Michelle na hindi na siya kontento sa panay daliri lang ang pinapasok niya. At higit sa lahat ay gusto niya magkaanak. Nawindang ako sa sinabi niyang yon. Hayop! Kung yun naman pala gusto niya, bakit pinatagal niya pa? Nung gabi din na yon ay hinakot ni Michelle ang gamit niya. Gusto ko siyang pigilin habang nababa sa hagdan pero mas pinili kong manahimik. At nakakaurat pa ay lumipat lang sa katabing bahay si Michelle kung saan nauwi si Jonard. Lumipas ang ilang araw ay nalaman kong lumipat na silang dalawa ng bahay at wala na akong nagawa. Kaya ang ginawa ko ay nag-isip ako ng way para makalimot. Kaya nag-apply ako pa abroad at swerte ko na natanggap ako. Kaya eto, sinusubukan kong makalimot pero nagme-message pa rin si Michelle sa akin pero hindi ko na pinapansin.